Magandang araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, GPTV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more no less, atid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, 3 ang kritikal matapos masalpok ng motorsiklo ang tricycle sa Talisay, Batangas ngayong Miyerkules ng madaling araw. Duguan at nakahandusay na ang mga biktima sa bahagi ng Talisay, Tanawan Road sa Barangay Tumaway ng datna ng mga rumesponding tauhan ng barangay. 2 sa kanila ang mag-asawang sakay ng tricycle habang motorcycle rider ang ikatlo. Base sa paunang investigasyon, galing sa convenience store ang rider at may kasamang mga kaibigang nakamotorsiklo rin. Nakatayo pa umano ang rider at mabilis ang takbo bago bumangga sa tricycle na nakahinto sa gilid ng kalsada. Nakaligtas naman ang batang pamangkin ng mag-asawa na nakasakay din sa tricycle. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Patuloy na iniimbestigahan ng Talisay Municipal Police Station ang insidente. Tinangay ng lalaking nagpanggap na customer ang bag ng isang babae sa isang fast food chain sa mall sa Maynila noong Sabado ng hapon. Kita sa CCTV video, panoorin po natin na habang kumakain, yung grupo ng biktima ay pasimpleng lumapit ang kawatan at dinampot ang bag ng babae. Laman nito ang 2 cellphone na nagkakahalaga ng mahigit 55,000 piso, 2 pitaka at 5,000 pisong cash. Pinaghahanap na ng Manila Police District ang suspect. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa mga magnanakaw. Sa pool din sa CCTV ang pagsalakay ng isang akit-bahay sa Barangay Payatas, Quezon City nitong Martes ng madaling araw. Sa footage, kitang binunot ng suspect ang pagkakasaksak ng CCTV camera na nakakabit sa gate. Ang hindi niya alam, may iba pang CCTV sa loob ng bahay. Kaya't nakunan ang pagpasok niya sa kwarto sa ikalawang palapag, kung saan kinuha niya ang 2 cellphone bago tumakas. Ayon sa barangay, tukoy na nila ang kawatan na ilang beses na umanong inireklamo dahil sa pagnanakaw. Pero nakikipag-areglo umano ang mga kaanak niya sa mga biktima. Inabisuhan na ng barangay ang pinakahuling na pagnakawan na mag-report sa mga pulis para maaresto ang suspect. Nauwi sa trahedya ang pagtatalo ng mag-asawa sa Laurel, Batangas matapos mapatay ng mister ang kanyang misis noong Linggo ng gabi. Ayon sa Laurel PNP, binugbog at hinataw pa umano ng kahoy sa ulo ng nakainom na lalaki ang biktima. Dinala siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Nagtamo naman ng minor injuries ang 13 anyos na apo ng mag-asawa matapos ding suntukin at paluin ng kahoy ng sospek. Nagtalo umano ang mag-asawa matapos kunin ng lalaki ang perang babaunin ng bata para sa buong linggo. Nahaharap ang suspect sa kasong parricide at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Naharang ng mga otoridad ang isang pagtatangka ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa NAIA Task Force Against Trafficking, papunta sa Saudi Arabia ang isang 20 anyos na Pinay at ang kanyang umano'y recruiter na nagpakilalang tiyuhin niya. Naharang sila sa final X-ray screening kung saan sinabi umano ng dalawa na papunta sila sa Saudi para sa isang religious pilgrimage. Pero napag-alamang inalok umano ng lalaki ang babae na magtrabaho bilang domestic helper sa Middle East at hindi rin sila magkamag-anak. Ayon sa mga otoridad, walang angkop na mga dokumento ang biktima at hindi rin pasok sa minimum age requirement na 24 na taong gulang. Arestadong recruiter habang dinala naman sa trafficking in-person center ang biktima. Susunod, official trailer ng bagong serye ng tambalang Kim Pao na The Alibi, inilabas na. Mga fans na intriga.
Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express! Nagbabalik po ang TV Patrol Express. 7 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang mapapanagot ang mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control project. Batay ito sa Pulse Asia Research Survey na inilabas ngayong Miyerkules. Sa survey na ginawa noong September 27 hanggang 30, sa kasagsagan ng mga protesta kontra korupsyon, 21% lamang ang may agam-agam pa sa kahihinatnan ng mga sangkot sa issue, habang 8% naman ang nagsabing hindi mapaparusahan ang mga may sala. 70% naman ang naniniwalang may sabwata ng ilang opisyal ng pamahalaan, mga mambabatas at mga kontratista para makapangurakot sa mga proyekto. Hindi naman ikinabahala ng Malacanang ang pagbaba ng trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa resulta ng survey ng Social Weather Stations noong Setyembre. Base sa nasabing survey, bumaba sa 43% mula sa 48% noong June ang trust rating ng Pangulo, o mas mababa ng 5 percentage points. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo laban sa katiwalian at para paunlarin ang buhay ng mga Pinoy. Ilang beses nang iginiit ng palasyo na si Pangulong Marcos ang nagsulong ng mga investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Samantala, bumaba sa 53% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte mula sa 61% noong June. Tiriyak ng pangalawang Pangulo na mananatiling nakatutok ang kanyang tanggapan sa pagseserbisyo sa publiko, lalo na sa mga nangangailangan. Sa kapapasok lang na balita, pumanaw na ang mag-asawang sakay ng tricycle na binangga ng motorsiklo sa Talisay, Batangas ngayong Miyerkules ng madaling araw. Nagpapagaling naman ang rider na nakasalpok sa mga biktima habang nakalabas na sa ospital ang kanyang angkas. Ayon sa PNP, sira ang mga CCTV sa lugar, kaya hindi pa makumpirma ang sinasabing pagtayo ng rider habang nagmamaneho bago nangyari ang insidente. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Napuno ng intriga at excitement ang Kim Pao fans nang ilabas na ang official trailer sa bago nilang serye na The Alibi. Sa pasilip ng Dreamscape Entertainment, susundan ng mga manonood ang kwento ng isang krimen kung saan namatay ang pinuno ng isang media organization. Dahil dito napagbintangan ang tunay na tagapagmana ng negosyo na si Vincent na pinagbibidahan ni Paolo Avellino. Para hindi siya madawit sa krimen, hiningi niya ang tulong ng sex worker na si Stella Marie Morales na karakter ni Kim Chiu. Paano sila makakawala sa mundong puno ng pagnanasa, panlilinglang at pagsamba sa kapangyarihan? Mapapanood na yan simula sa November 7 sa video streaming platform na Prime Video. Dalawang exciting project ang dapat abangan mula sa kapamilya primetime king na si Coco Martin. Nagsanib puwersa si Coco, ang direktor na si Eric Mati, at ang producer na si Dondon Monteverde para sa dalawang epic na pelikula sa susunod na 2 taon. Una rito ang On the Job Maghari na prequel sa OTJ series na lalabas sa susunod na taon, at ang May Pag-asa, The Battles of Andres Bonifacio na mapapanood naman sa 2027. Ayon kay Coco na aminadong fan din ng mga pelikulang On the Job at By Bus, matagal na niyang pangarap na makatrabaho ang dalawa. Si
Sinorpresa ng tinaguriang Songbird Supreme at Queen of Christmas na si Mariah Carey ang kanyang Pinoy fans o labs nang kantahin niya ang kanyang iconic Christmas track sa kanyang Manila concert nitong Martes ng gabi. Hindi inasahan ng mga manonood ang finale song sa 1.5 oras na sold-out concert ni Mariah, kaya hindi rin napigilan ng mga Pinoy na makising along. Ayon kay Carey, pagkilala niya na rin ito sa mahabang Christmas season ng mga Pinoy na nagsisimula sa unang araw ng Burr months. Bukod sa napakalaking Christmas tree sa LED wall, na Christmas costumes din ang kanyang dancers at may confetti shower pa sa huling bahagi ng kanilang performance. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. O, paano? Happy weekend po. Hindi pa ba? Wednesday pa Lagi lang nagpapanik si Oo. Queenie sa'yo. Kasi nga, marami po yung nagkakasakit ngayon ng mga sipon-sipon, trangkaso, ubo, yung mga nawawalan ng boses, pagpasensyahan gosh. nyo na po. Hindi, okay naman ako. Pero sarili ko pala yung nagsasabi. Lumalayo na. Ingat po at pahinga po dun sa mga may sakit na nanonood, pagaling po. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Baka gusto mo na rin magmasa ka face shield para... Malapit na. Mga Baka kapamilya, bukas. bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood na rin ng live ang TV Patrol Express sa The ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV2. Pagod lang to. Ako po, si Jeff Canoy. Hindi na walang pagod. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya. Social distance.